Magandang araw sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa unang binalikan. Ito ay part 2 na dahil sa katapos lang magbaha ng malalakas na ulan or sa mga ilog or sapa, ay dito tayo ngayon sa bundok na sinilip ulit natin itong una natin na nakita. Bago tayo magpapatuloy, shout out po sa lahat ng mga subscribers, viewers. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Balik tayo ngayon sa ating treasure marking, hunting, decoding, analyzing, partial sa atin po paglalakad dito sa lugar kung saan ay binalikan natin itong area. Kung makikita natin itong bakas ng mga dahon ay isa itong replika ng baha na nakamot dito ang lupa na ito dati ay hindi nakita. Ngayon itong ibig sabihin itong sign ay single room ang ibig sabihin na markers na pinapahiwatig na nakita noong una. Hindi natin ito napansin na mayroon siyang sign na sekreto na posible cave sa gilid ng sapa. Kung makikita natin ito na araw, yan pa rin ay hindi pa rin nadala sa baha. Itong square, mga hugis parang crocodiles ay naka-triangulation doon naman sa isa naman na crocodile fish yung araw. Bali naka-triangulation sila. Kung makikita itong gilid ay nakamot sa malakas na tubig yung lupa. Kung baga, kung sa Bisaya, nakamot or na alis yung mga lupa sa gilid dahil sa lakas ng baha sa creek. Dito itong bato, hindi ito pa nagbago, ay kung may sign na malaking triangle na parang mukha siyang wild pig, ay ito pa rin ay kung saan lumutang na ito dahil nga nagasgas or nakamot yung gilid niya sa tubig, natanggalan ng mga lupa. Dati nakahapbari ito, nakalubog, at binalikan natin ngayon na malakas nga ang tubig. Makikita natin itong submerged na bato sa pagitan. Dati hindi natin ito nakita. Ngayon parang may tayo nakita na kakaibang hugis dito sa pagitan ng bato na para siyang banga na kung baga nagasgas ito o nakamot yung lupa dito, mga 1 meter na nakalibing, at ngayon nakita natin. Wow, amazing itong bato na bakas pa, yung wala ng yung lupa sa gilid. Kung titingnan natin, ayan, nakamot na at lumutang yung mga markers na bato na iba, at yung banga na bato ay ating ngayon na ispatan. Napakabigat ito, na halos sobra 15 kilos na kaya ito ang hugis. Banga siya nga bato na dito siya nakaipit sa dalawang bato. Ito ang hugis, kakaiba mga ka-discover. Para siyang may takip. Napakabigat nito, solidong bato. Kung napapansin natin ito, siya, ayan, para siyang may glittering. Tinatong natin dito sa bato. Diyan siya nakuha sa pagitan dahil nakamot yung lupa sa lakas ng tubig. Lumutang siya at nakita natin ito. Wow, nakakamangha ito na man-made po ito na bato na ating na-discover, mahugis banga.
Kung makikita natin may alkitran siya mga ka-discover at para siyang may mata na ibang klase. Amazing. So hanggang dito na lang si Green Discovery at sa susunod naman muli na ating makikita at matatagpuan sa ating mahabang paglalakbay. At ito ay under ng kahoy. Huwag makalimot po mag-subscribe sa ating munting channel Green Discovery sa YouTube para makita uli ang susunod pa na mga videos natin about discovery or pag-discovery sa ating ay treasures markers hunting. Marami pong salamat. Bye bye and God bless po sa lahat. Sa mga nasalanta sa bagyo, sana huwag kayo problema at iyon ay lahat naman ay tinamaan ng sakuna. Ay walang masisisi sa sarili natin kung di ay pananalig lamang sa Panginoon dahil nature yun na pakalamidad na dumating sa ating bansa. Lahat naman ay nagkakaroon sa mga ibang bansa ng mga kalamidad, hindi lang sa atin. Dahil nga sa may bagyo, mga ka-discover. Ngunit, itong ating natagpuan ngayon ay na-discover. Sana may laman ito na baka kung makikita natin ito isa pang man-made na itinuturo doon yung banga na bato doon sa may pagitan ng yan na dalawang stone na kamot sa tubig na may malaking kahoy. Under po ito siya ng kahoy na malaki. Ayan, nakapatong at pinatong na natin. Yan ang hugis niya. Nung una hindi natin ito nakita dahil hindi pa nagbaha. Ngayon, mga 1 meter siguro dyan ang awalaman, mga half meter ang nakadagan sa mga bato or lupa. Kaya nakita